Ako si Leandro Casilag, pero sa aming eskinita sa Tondo, ako si Andres. 12 taon, at ang mundo ko ay kasinliit lang ng aming barong-barong na ang dingding ay pinagtagpi-tagping yero at karton. Ang umaga ay laging nagsisimula sa isang pamilyar na amoy. Ang pinaghalong anghang ng aceite de manzanilla na ipinapahid ni tatay sa likod ni nanay at ang maalinsangang singaw ng pader na laging basa. Dahan-dahan kong pinupunasan ng basahan ang luma kong radyo, ang nag-iisa naming kayamanan. Ang bawat kanto nito ay parang balat na ng tao sa aking palad, makinis at kabisado. Sa ibabaw ng maliit na mesa, sa tabi ng nag-iisang gasera, naroon ang naninilaw at halos magkahiwalay ng libro sa salitang Aleman. Ang dalawang iyon ang aking sikreto, ang aking pagtakas mula sa sulok kung saan siya nakahiga. Isang sunod-sunod na pag-ubo ang kumawala mula sa dibdib ni Nanay Althea, tila pinipiga ang kanyang mga baga. Sa bawat pagyanig ng kanyang payat na balikat, kumikirot ang puso ko. Kidney failure, sabi ng doktor. Isang sakit na kasing mahal ng mga pangarap na hindi namin kayang bilhin. Maya-maya, bumukas ang pinto at pumasok si Tatay Silvio. Ang bigat ng buong magdamag na paglilinis ng kalsada ng Maynila ay nakapinta sa kanyang mukha at nakabitin sa kanyang mga balikat. Ngunit nang makita niya ako, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. May iniabot siya sa aking supot na papel, pandesal, mainit-init pa. Pinaghatian naming 3 ang 6 na piraso, bawat kagat ay parang isang biyaya. Habang kumakain sila, pasimple kong binuklat ang librong Aleman. Ang mga salitang hindi ko maintindihan noon ay isa-isa nang nagkakaroon ng anyo sa aking isipan, tulad ng mga bituin na dahan-dahang lumilitaw sa madilim na langit. Isinara ko ang aking mga mata at pinakinggan ang mahinang tunog mula sa radyo. Isang programa sa ibang bansa na nagpapatugtog ng musikang klasikal. Sa isip ko, hindi ako nasa Tondo. Ako ay nasa isang malawak na bulwagan, isang musikero na lumilikha ng sining. Hindi isang bata na nangangalakal ng basura. Gamit ang aking daliri, isinulat ko sa maalikabok na bintana ang salitang Zukonf. Kinabukasan, bago pa man makita ni tatay, mabilis ko yung binura. Hindi ko pa siya kilala noon, pero sa kabilang dulo ng Maynila, sa tuktok ng isang gusaling salamin sa Makati, may isang babaeng unti-unti nang nauubusan ng kinabukasan. Siya si Isabel Isa Alarcon, ang balo, ang CEO, ang reyna, sa isang kahariang unti-unti nang binabakuran ng mga kaaway. Ang hangin sa kanyang opisina ay malamig, artipisyal. Ang tanging tunog ay ang halos hindi marinig na pag-andar ng aircon at ang mabigat na pagtibok ng kanyang sariling puso. Sa harap niya, ang mga miyembro ng board ay mga estatwang may buhay, ang kanilang mga matay mapanuri. Isabel, this German deal is everything, sabi ng isang matandang lalaki. We cannot afford any mistakes. I am aware, sagot niya. Ang boses ay kasing lamig ng silid. Ngunit sa likod ng kanyang perpektong ayos at matigas na pananalita, naroon ang isang babaeng pagod ng lumaban mag-isa. Sa kanyang tabi, ang bayaw niyang si Nicanor Nico Velez ay nagpakita ng suporta. Don't worry everyone, Isa has this under control. We trust her. Ngunit nang tumalikod siya, isang bahagyang pagngisi ang gumuhit sa kanyang labi, isang lihim na hindi nakita ng kanyang hipag. Lumabas si Nico ng conference room at kinuha ang kanyang telepono. Isang mabilis na tawag lang. Nakausap ko na siya. Bulong niya sa kabilang linya, ang boses ay puno ng lason. Siguraduhin mong hindi siya makakarating. Understood? Ilang sandali pa, pumasok ang sekretarya ni Isa. Namumutla ang muka at nanginginig ang mga kamay. Ma'am, Mami Sisa, ang German delegation, narito na po sila. At
at hindi po natin makontak ang interpreter. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang krisis na kinatatakutan ni Isa ay nasa harapan na niya. Handa siyang lamunin ng buo. Sa parehong sandali, itinutulak namin ni tatay ang aming kariton na puno ng mga karton at bote papunta sa malaking gugusali ng Hiraya Developments. Ito ang huling hantungan ng aming pangangalakal. Habang kinukuha ni tatay ang bayad, nanatili ako sa labas, pinagmamasdan ng mga taong naglalakad na tila pag-aari nila ang mundo. Bigla, mula sa loob ng dambuhalang gusaling salamin, isang malakas at galit na boses ang narinig ko. Nagsasalita sa lengguwaheng kabisado ko sa bawat ugat ng aking pagkatao. Aleman. "Andres, halika na!" Tawag sa akin ni tatay. Ngunit hindi ako kumilos. Ang aking mga paa ay tila naging bato na bumaon sa sementomnid. Hindi ko maintindihan ang lahat ng salita, pero naintindihan ko ang himig ng pagkadismaya, ang bigat ng isang problemang walang solusyon. Hinila ako ni tatay sa braso, pero ang aking mga mata at buong diwa ay nakatuon na sa pinanggagalingan ng boses na yon. Isang tunog na para sa iba ay ingay, ngunit para sa akin ay isang paanyaya. Parang may sariling isip ang aking mga paa. Habang si tatay ay marahang humihila sa aking braso palayo, isang puwersa na mas malakas pa sa kanya ang nagtulak sa akin pasulong, patungo sa pinanggagalingan ng mga salitang Aleman. Isang hakbang, tapos isa pa, hanggang sa narating ko ang nakabukas na pinto ng isang silid na gawa sa malamig na salamin at bakal. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo sa loob ng silid na yon. Lahat ng mga mata na kanina'y puno ng tensyon ay sabay-sabay na napako sa akin. Isang batang lalaki na nakaputing t-shirt na may mantsa ng grasa sa balikat, maong na kupas at pudpod na tsinelas. Ang sahig na marmol ay napakalamig sa aking mga talampakan. "Sinong bata to?" Isang boses ang nagtanong, ngunit hindi ko sila pinansin. Ang aking tingin ay nakatuon sa isang matangkad na lalaking Aleman na ang muka ay kulay pula sa galit. Huminga ako ng malalim at mula sa aking bibig, lumabas ang mga salita na matagal ko nang itinatago sa loob ng aking isipan, sa tabi ng aking lumang radyo. Sinabi po niya, nagsimula ako. Ang boses ko ay bahagyang nanginginig sa simula, na ang nakasulat sa kontrata ay hindi tugma sa kanilang napag-usapan. Ang issue ay nasa Section 4 sa ilalim ng liability clause. Isang babae na nakaupo sa dulo ng mahabang mesa ang napatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla, ngunit may bahid din ng desperasyon. Hindi ko pa alam noon, ngunit siya si Isabel Alarcon. "Paano mo naintindihan?" tanong niya. Ang boses ay mahina. "Sa radyo po. At sa libro." Sagot ko, sabay tingin ulit sa dayuhan. Muli itong nagsalita at isinalin ko agad. Hindi na lang salita sa salita. Isinalin ko ang bigat ng kanyang boses, ang pagkadismaya, ang babala. Ramdam ko ang pulso ng kanilang usapan na parang isang kantang matagal ko nang pinakikinggan. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Ginang Alarcon. Mula sa pagkabigla, naging pag-unawa. Sumagot siya sa Ingles at isinaling ko naman iyon sa Aleman. Nagpatuloy ang palitan at ako ang naging tulay sa pagitan ng dalawang mundong nagbabanggaan. Unti-unti, ang pamumula sa mukha ng Aleman ay napalitan ng pagkalma. Ang tensyon sa silid ay nagsimulang humupa na parang isang lobong dahan-dahang nawawalan ng hangin. Sa huli, tumayo ang lalaking Aleman at inilahad ang kanyang kamay, hindi kay Ginang Alarcon, kundi sa akin. "Sehr gut, Jangerman. Sehr gut." Napakagaling binata. Inabot ko ang kanyang kamay at naramdaman ko ang kalyo sa aking palad na dumikit sa lambot ng kanya. Sa sandaling iyon, ang mga mata ni Ginang Alarcon ay bumaba mula sa aming mga kamay patungo sa aking mga paa.
Nakita niya ang aking maruming tsinelas na halos bumuka na sa luma, nakapatong sa ibabaw ng sahig na kumikinang sa sobrang linis. Isang saglit, nakita ko ang isang emosyon sa kanyang mga mata na hindi ko pa nakikita sa kahit kanino. Isang halo ng paghanga at awa. Natapos ang lahat ng may kasunduan. Isang malalim na hininga ng ginhawa, ang pinakawalan ng lahat sa silid. Ngunit sa gitna ng tagumpay na yon, may isang pares ng matang nakamasid mula sa sulok, puno ng itim na inggit. Si Nico Velez. Magaling! Magaling! Sabi niya, palapit sa amin habang pumapalakpak, ngunit ang tunog ay walang kagalakan. What a miracle! Tamang-tama ang dating ng bata. Kakaiba, hindi ba? Masyadong swerte. Ang kanyang mga salita ay parang matatamis na candy na may lason sa loob. Itinatanim niya ang binhi ng pagdududa sa isipan ng mga miyembro ng board. Nang magkagulo na ang lahat sa pag-aayos ng mga papel, lumingon si Ginang Alcon para hanapin ako. Sandali, bata. Pero wala na ako ron. Nang makita ko ang pagkakataon, hinila ko na si tatay palabas. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Takot na takot siya. Anak, anong ginawa mo? Baka magalit sila. Hindi natin lugar to. Bulong niya. Ang boses ay halos hangin na lang. Ayaw kong maging sanhi ng kanyang pag-aalala. Gusto ko lang makalayo. Bumalik sa aming maliit na mundo kung saan ang tanging problema ay ang susunod na kakainin at ang gamot ni nanay. Hindi namin alam. Sa aming pag-alis, may isang ahas na gumapang palabas ng silid. Mabilis na kinuha ni Nico Velez ang kanyang telepono at nagtago sa isang pasilyo. May tinawagan siyang numero. Jerry? Nico to. Sabi niya, ang boses ay malamig at kalkulado. May ibabato akong istorya sa'yo. Headline niya to, tungkol sa hiraya at sa isang batang palaboy. Sa aming pag-uwi, sakay ng maingay na jeep, yakap ako ni tatay. Ang takot niya kanina ay napalitan ng pagmamalaki. Ang galing mo, Andres. Ang galing-galing ng anak ko. Sa gabing iyon, sa aming maliit na silid, binuksan ni tatay ang aming lumang telebisyon. Gusto niyang makita kung may balita tungkol sa Hiraya Developments. Umaasang kahit paano'y mabanggit ang kabayanihan ng kanyang anak. Ngunit ang bumungad sa amin ay hindi papuri. Isang malaking larawan ko, nakuha mula sa CCTV nang gusali ang nasa screen. At sa ilalim nito, isang tanong na nakasulat sa malalaking letra na parang kutsilyong itinarak sa aming puso. Chiyu trotuyet vong ko hiraya. Dandong do tre tondo, lamping jitvin. Ang pandesal na hawak ni tatay ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. Si nanay ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang pag-ubo niya ay bumalik, mas malakas, mas masakit. At ako? Nakatitig lang ako sa screen, hindi makapaniwala. Ang mundong minsang naging pantasya ko sa loob ng aking isipan ay bigla na lang naging isang bangungot at ako ang nasa pinakasentro nito. Kinabukasan, ang araw ay sumikat na parang walang nangyari. Ngunit sa loob ng aming tahanan, ang liwanag ay hindi makapasok. Ang hangin ay mabigat, puno ng mga salitang hindi masabi. Pinatay ni tatay ang telebisyon at hindi na muling binuksan, na para bang sa paggawa niyon ay mabubura niya ang lahat. Ngunit ang imahe ng aking mukha sa screen at ang mga salitang tumawag sa akin na isang kasinungalingan ay nakaukit na sa aming mga isipan. Habang nag-aayos ako ng aming higaan, narinig ko ang pamilyar na boses mula sa labas. Si Aling Sion, ang aming kapitbahay na ang dila, ay mas matalas pa sa sirang bubog. Nakikipag-usap siya sa iba pang mga babae sa tabi ng aming bintana. Napanood niyo ba kagabi? Kawawa naman daw yung mayaman. Naloko ng mga taga rito. Sabi niya, sapat lang ang lakas para marinig sa loob. Ibinenta na yata ang bata para lang sa pera. Ganyan talaga. Pag desperado, kahit dangal, ipagpapalit. Nakita kong napahawak si nanay sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Aling Sion
ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanya. Sinubukan niyang tumayo para isara ang bintana, ngunit isang malakas na pag-ubo ang pumigil sa kanya. Isang tunog na tila nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Umiwas siya ng tingin sa akin, ngunit nakita ko ang luhang namumuo sa gilid ng kanyang mga mata. Kahihiyan. Iyon ang lason na dahan-dahang kumakalat sa aming tahanan. Sa kabilang banda ng syudad, sa malamig na opisina ni Isabel Alcon, ang lason ay may ibang anyo. Ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa ay walang tigil sa pag-vibrate. Bawat pagyanig ay isang paalala ng krisis na sumabog sa kanyang mukha. Ang mga pangalan sa screen ay sadyang iniiwasan niyang sagutin. Mga miyembro ng board, mga mamamahayag, mga kasosyo sa negosyo. Ang mga website ng balita ay nagpapakita ng aking larawan katabi ng kanya na may mga pamagat na sumisigaw ng iskandalo at panloloko. Pumasok si Nico sa kanyang opisina nang hindi kumakatok. "Isa, are you okay? My God, this is a disaster." May dala siyang tablet, ipinapakita ang mga negatibong komento online. "Look at what they're saying. Our stocks are projected to go down. Sinisira ng batang yan ang pangalan ng pamilya. You have to do something. Kailangan mong ayusin to." Ang kanyang mga salita ay nagpapanggap na tulong. Ngunit sa totoo lang, ang bawat isa ay isang pala ng lupang ibinabaon siya ng mas malalim. Samantala, pumasok si tatay sa kanyang trabaho. Dala ang isang mabigat na puso. Ang dati masasayang pagbati ng kanyang mga kasamahan ay napalitan ng mapanuksong mga ngiti at bulungan. Sa kalagitnaan ng kanyang paglilinis, tinawag siya ng kanyang supervisor. Sa loob ng opisina, imbes na tanungin kung ano ang nangyari, isang malamig na tanong ang sumalubong sa kanya. "Silvio, ano ba tong nababalitaan namin? Sumasabit ka sa gulo. Dinadamay mo pa ang pangalan ng kumpanya." Umuwi si tatay ng tanghaling iyon na walang imik. Ang kahihiyan ay mas mabigat pa kaysa sa pagod. Kinagabihan, habang pinipilit naming maging normal ang lahat, sa harap ng isang hapunan na walang sino mang gustong kumain, isang malakas na pagkatok sa pinto ang pumutol sa katahimikan. Ang may-ari ng aming inuupahan, may hawak siyang isang sobre. "Silvio, pasensya na," sabi ng lalaki, umiiwas ng tingin. "Hindi na pwedeng magtagal pa ang gulo dito. Marami nang nagrereklamo. 1 linggo, kailangan nyo nang umalis." Bago pa man kami makasagot, ang telepono ni tatay ay nag-vibrate, isang numero mula sa kanyang trabaho. Lumayo siya para sagutin ito. Nang bumalik siya, ang kanyang mukha ay parang isang basag na salamin. Ang natitirang kulay ay tuluyan ng nawala. "Tinanggal na ako sa trabaho," sabi niya. Ang boses ay basag. Ang 2 balitang iyon, ang pagpapaalis sa aming tahanan at ang pagkawala ng aming ikinabubuhay, ay sabay na bumagsak sa amin na parang pader na gumuho. Nakatayo ako sa isang sulok. Kinuha ang dyaryo na may mukha ko na nakalatag sa sahig. Dahan-dahan, pinunit ko yon. Pira-piraso. Napakaliit, na parang alikabok. Umaasang sa paggawa niyon ay maglalaho ang lahat ng sakit. Ngunit hindi. Dahil sa aking tabi, muling inatake ng ubo si nanay. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at hirap. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Hinawakan niya ang kanyang lalamunan na para bang may pumipigil sa hangin na makapasok. "Althea!" sigaw ni tatay. Sinubukan kong saluhin siya, ngunit ang kanyang katawan ay biglang nanghina. Ang kanyang mga mata ay pumikit, at ang huling narinig ko ay isang mahinang paghagos ng hangin mula sa kanyang mga labi bago siya tuluyang nawalan ng malay sa aking mga bisig. Ang amoy ng ospital ay amoy ng takot. Isang pinaghalong amoy ng panlinis na kemikal, gamot, at ng hindi maipaliwanag na kalungkutan na kumakapit sa bawat pader. Nakaupo kami ni tatay,
sa isang bangkong plastik sa labas ng emergency room, sa ilalim ng isang ilaw na walang patid ang pag-ilaw, na tila binibilang ang bawat segundo ng aming paghihintay. May isang makina sa loob ng silid kung nasaan si nanay, na gumuguhit ng isang luntiang linya sa isang maliit na screen. Ang regular na pagtaas at pagbaba nito ang tanging palatandaan na ang puso niya ay tumitibok pa. Ang bawat pag-akyat ng linyang yon ay isang maliit na panalangin sa aking dibdib. Lumabas ang isang doktor, ang mukha ay pagod at seryoso. Tumayo si tatay, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa gilid ng kanyang pantalon. Mr. Casilag, sabi ng doktor. Ang boses ay mahinahon ngunit mabigat. Nagising na po ang asawa ninyo, pero she's very weak. The stress? Apektado po ng husto ang kanyang mga bato. Kailangan na po nating simulan ang dialysis sa lalong madaling panahon. At kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa mas permanenteng solusyon. Ano po yun, Doc? Tanong ni tatay. Ang boses ay halos pabulong, a kidney transplant. Pero sa ngayon, dialysis ang kailangan niya para mabuhay. Isang salita lang ang narinig ko, mabuhay, at kasunod nito, ang anino ng isang halimaw. Gastos. Ang dialysis, ang transplant. Mga salita iyon mula sa ibang mundo. Isang mundong hindi para sa amin. Sa kabilang dako, sa malamig at tahimik na kaharian ni Isabela Elcon, ang halimaw ay may ibang pangalan, survival. Nakatayo siya sa harap ng malawak na bintanang salamin ng kanyang opisina, pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad sa ibaba, ngunit hindi niya talaga nakikita ang mga yon. Ang kanyang isipan ay nasa loob ng isang kulungan. The board is calling for an emergency meeting, sabi ni Nico, na pumasok sa kanyang opisina na may dalang masamang balita. They're talking about your position, Isa, about removing you. This isn't about the kid anymore. This is about your competence. Kailangan mong patunayan na kaya mong kontrolin ang sitwasyon. Humarap si Isa sa kanya. Ang mukha ay walang emosyon. What do you want me to do, Nico? Anong gusto mong gawin ko? Gawin mo ang tama para sa kumpanya. Sagot niya, at sa kanyang mga mata, nakita ni Isa ang lamig ng isang oportunista. Put out the fire, kahit anong paraan ang kailangan. Kinahapunan, habang nakaupo pa rin kami ni tatay sa labas ng silid ni nanay, isang lalaking naka-Amerikana ang lumapit sa amin. Mukha siyang mabait, ngunit ang kanyang mga mata ay malungkot. Nagpakilala siya bilang si Attorney Ledesma, ang abogado ng Hiraya Developments. Umupo siya sa tabi ni tatay. Ginoong Casilag, Silvio, narito ako sa ngalan ni Ginang Alarcon. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng pag-iingat. Nakarating sa kanya ang nangyari sa iyong may bahay at gusto niyang tumulong. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa mga mata ni tatay. Talaga po? Oo, sabi ng abogado, ngunit umiwas ito ng tingin. Sasagutin ng kumpanya ang lahat ng gastusin sa ospital ni Althea. Ang dialysis, ang mga gamot, lahat. Parang himala. Isang sagot sa aming mga dasal. Ngunit alam kong may kasunod. Ang mga himala ay laging may kapalit. Anong kapalit? Tanong ni tatay. At narinig ko ang takot sa kanyang boses. Huminga ng malalim ang abogado. Bilang kapalit, hinihiling ng kumpanya na maglabas kayo ng isang pampublikong pahayag, isang paghingi ng tawad, para linawin na ang Hiraya Developments ay walang kinalaman sa misunderstanding na nangyari, para matapos na ang issue. Ang kislap ng pag-asa sa mga mata ni tatay ay namatay, na parang isang kandilang biglang hinipan ng hangin. Napalitan niyo ng sakit, ng pagkalito, paghingi ng tawad, para sa anong kasalanan. Ang pagtulong, ang pagiging mahirap, matagal na hindi nagsalita si tatay. Nakatingin lang siya sa sahig na puti, na para bang doon niya mahahanap ang tamang sagot. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumingon
Sa bintanang salamin ng silid ni nanay, nakita niya ang payapang mukha ng kanyang asawa, ang babaeng pinangakuan niyang aalagaan habang buhay. Ano ang halaga ng dangal kung wala na ang taong nagbibigay buhay sa'yo? Nakita ko ang paglunok ni tatay, isang paglunok na tila nilunok niya ang lahat ng kanyang natitirang pride. Tumingin siya sa abogado at sa wakas, isang halos hindi marinig na salita ang lumabas sa kanyang bibig. Pumapayag po ako. Pagkaalis ng abogado, lumapit sa akin si tatay. Umupo siya sa tabi ko at ang bigat ng kanyang kamay sa aking balikat ay parang bigat ng buong mundo. Hindi siya makatingin sa akin ng diretsyo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kawalan. Anak, nagsimula siya. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng sakit. Para sa nanay mo, kailangan nating gawin ang hinihiling nila. Tumingala ako sa kanya, naghihintay, kahit alam ko na ang kasunod. Anak, kailangan nating humingi ng tawad. Ang katotohanan ay isang bagay na marupok. Sa isang iglap, maaari itong mabasag at ang mga piraso nito'y maaaring buuin muli upang makalikha ng isang bagong imahe, isang kasinungalingan. Sa opisina ni Isabel Alcon, ang kasunduan ay tinatakan hindi ng pirma, kundi ng isang malamig na pag-apruba. Good, sabi niya matapos ibaba ng kanyang abogado ang telepono. It's settled? Prepare the press conference. Make it clean, make it fast. Para sa kanya, ito ay isang transaksyon, isang business decision. Ang pangalan ng aming pamilya ay isang maliit na piyesa lamang sa isang malaking laro ng chess, isang sakripisyong kailangan para maprotektahan ng reyna. Hindi niya inisip ang kulay ng aming kahihiyan o ang bigat ng kasinungalingang ipapasan niya sa mga balikat ng isang bata. Ang balita ng aming pagsuko ay mabilis na nakarating kay Nico Velez. Isang ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang mga labi. Siya na mismo ang nagpunta sa ospital kinabukasan, hindi para makiramay, kundi para siguraduhin ang lahat ay naaayon sa kanyang plano. Mr. Casilag, bati niya kay tatay. Ang boses ay puno ng huwad na awa. I'm so sorry for what your family is going through. Mabuti naman at nagkaintindihan na tayo para matapos na ang lahat ng ito. May inilapag siyang isang pirasong papel sa maliit na mesa sa tabi namin. Nakasulat doon ang mga salitang dapat kong sabihin sa press conference. Maikli lang, simple, pero ang bawat letra ay parang nagliliyab na uling sa aking paningin. Ako po si Andres Casilag. Nais ko pong humingi ng paumanhin sa Hiraya Developments at kay Ginang Isabel Alcon. Ang lahat po ay isa lamang malaking hindi pagkakaunawaan. Sana po ay mapatawad ninyo ako. Pinabasa ito sa akin ni Nico. Kabisaduhin mo, ha? Good boy. Bago siya umalis, tinapik niya ang aking ulo. Isang kilos na sa halip na magbigay ginhawa ay parang isang maruming kamay na dumunggis sa aking pagkatao. Nakayuko lang si tatay habang nagaganap ang lahat. Ang mga balikat ay tuluyan ng bumagsak. Hindi niya ako kayang tignan dahil alam niya, alam naming pareho. Ang papel na yon ay hindi lang isang script. Iyon ang kasulatan ng pagbebenta ng aming dangal. Sa loob ng silid, gising na si nanay. Pinapasok nila ako para makita siya. Payat na payat ang kanyang mukha, ngunit nang makita niya ako, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang palad ay mainit dahil sa lagnat. Andres, anak. Ulit niya. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng isang uri ng liwanag na sa kanya ko lang nakikita. Narinig ko sa tatay mo. Magkakaroon daw ng press conference. Tumaanggo ako, hindi makapagsalita. Ang lalamunan ko ay parang pinipiga. Huwag kang matakot, anak, sabi niya. Hinihimas ang aking buhok. Ipagmalaki mo ang sarili mo. Sabihin mo lang ang totoo. Ipakita mo sa kanilang lahat kung sino ka.
kung gaano kakabait at katalinong bata. Bawat salita niya ay isang suntok sa aking dibdib. Ang pagmamalaki sa kanyang mga mata, ang pinakamasakit na parusa. Hindi niya alam. Hindi niya alam na ang tatay na pinakamamahal niya ay ipinagbili na ang katotohanan iyon para sa kanyang buhay. At ako, ang anak na ipinagmamalaki niya, ang siyang magiging tagapagsalita ng kasinungalingan. Tumingin ako sa papel na nasa aking kamay, ang script ng aking kahihiyan. Sana po ay mapatawad ninyo ako. Niyakap ko siya nang mahigpit. Isinubsob ang aking mukha sa kanyang balikat para hindi niya makita ang mga luhang nagsimula nang mamuo sa aking mga mata. Sa sandaling iyon, naintindihan ko, ito ang halaga ng isang kaluluwa at para kay nanay, handa kong ibenta ang sa akin. Kinagabihan, natulog ako sa sahig sa tabi ng kama ni tatay. Walang nagsalita sa aming dalawa. Ang tanging naririnig sa buong magdamag ay ang tunog ng aming mga paghinga. Ang sa kanya ay mabigat at puno ng pighati. Ang sa akin ay mabilis at puno ng takot. Pareho kaming gising, parehong nakatingin sa madilim na kisame, parehong naghihintay sa dumating ang umaga ng press conference na parang isang berdugong nakaitim, tahimik at walang awa. Hindi na kami nag-usap ni tatay. Ang mga salita ay tila mga basag na bote sa aming lalamunan. Kung pipiliting lumabas ay tiyak na makakasugat. Sa halip, ang katahimikan ang naging aming lengguwahe. Isang katahimikang mas maingay pa sa sigaw, puno ng bigat, pagsisisi at walang katapusang pag-aalala. Inilabas ni tatay mula sa isang supot na plastik ang pinakamalinis kong damit, isang polo shirt na puti na bahagyang kupas na ang kulay sa balikat. Isa-isa niyang isinuot iyon sa akin. Ang kanyang mga daliring magaspang dahil sa trabaho ay nanginginig. Habang isinasara ang bawat butones, hindi siya tumitingin sa aking mga mata. Nakatuon ang kanyang paningin sa tela na para bang sa pag-aayos ng aking damit ay maayos niya rin ang gusot sa aming mga buhay. Iyon ay isang ritual ng paghahanda, hindi para sa isang karangalan, kundi para sa isang pagbitay ng dangal. Isang itim at makintab na sasakyan ang sumundo sa amin sa ospital. Malamig ang hangin sa loob at ang katahimikan ay halos nakakabingi. Sa labas ng bintana, ang Maynila ay abala sa kanyang sariling buhay. Ang mga jeep na puno ng pasahero. Ang mga taong nagmamadali sa bangketa. Lahat sila ay walang kamalay-malay sa maliit na pamilyang dinadala patungo sa kanilang sariling katapusan. Ang press conference ay gaganapin sa isang function hall ng isang hotel. Pagbaba pa lang namin ng sasakyan, isang kumpol ng liwanag ang sumalubong sa amin. Sunod-sunod at nakakasilaw ang mga kamera, daan-daan. Ang ugong ng pinagsama-samang boses ng mga mamamahayag ay parang isang malaking alon na handa kaming lunurin. Hinawakan ni tatay ang aking kamay nang napakahigpit. Ang kanyang palad ay basa at malamig sa takot. Sa loob, nakita ko sila. Nakatayo sa isang sulok si Isabel Alcon. Ang kanyang postura ay tuwid na parang isang reyna. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakaiwas, nakatingin sa malayo, kahit saan, huwag lang sa direksyon ko. Sa tabi niya, si Nico Velez ay nakangiti, kinakamayan ang ilang mga kakilala. Nang magtama ang aming paningin, bahagya siyang tumango sa akin, isang kilos na nagsasabing, gawin mo ang trabaho mo. Isang babaeng naka-blazer ang lumapit sa amin at inalalayan ako papunta sa isang maliit na entablado. May isang lamesa roon at isang mikropono. Bawat hakbang ko paakyat ay parang isang milya ang layo. Ang mga ilaw ay nakatutok sa akin at ramdam ko ang init sa aking mukha. Sa aking harapan, isang dagat ng mga mukha ang naghihintay, mga matang gutom sa isang kwento. Kahit pa ito ay isang kasinungalingan. Inabot sa akin ang kapirasong papel na naglalaman ng aking sasabihin.
Hinawakan ko yon at ang papel ay naging yelo sa aking nanginginig na kamay. Tumingin ako kay tatay. Nakatayo siya sa gilid, mukhang mas matanda ng 10 taon. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng sakit. Tumingin ako sa direksyon kung saan nakatayo si Ginang Alcon, ngunit blanko ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos, ipinikit ko ang aking mga mata. Ang nakita ko ay ang mukha ni nanay. Nakangiti, puno ng pagmamalaki. Sabihin mo lang ang totoo, anak. Ang bigat sa aking dibdib ay halos hindi ko na makaya. Dahan-dahan, lumapit ako sa mikropono. Ang malamig na bakal nito ay dumampi sa aking mga labi. Ang ugong ng mga tao ay unti-unting humina. Naghihintay, huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa kanilang lahat, sa mga kamera, sa mga reporter, sa babaeng naglagay sa akin doon at sa lalaking nagtulak sa akin dito. At ibinuka ko ang aking bibig. Ang mga salita ay nasa dulo na ng aking dila, handang lumabas. Ang mga salita sa papel na hawak ko. Mga salitang magliligtas sa buhay ni nanay, ngunit papatay naman sa aking kaluluwa. Tumingin akong muli kay tatay. Ang kanyang mukha ay isang pakiusap, isang pagsusumamo na tapusin na ang lahat ng ito. Ngunit nang ipikit ko ang aking mga mata, hindi ang mukha ni tatay ang nakita ko, kundi ang mukha ni nanay sa ospital, ang kanyang nangiti na puno ng pagtitiwala. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa loob ng aking isipan, mas malinaw pa sa ugong ng mga tao sa aking harapan. Sabihin mo lang ang totoo, anak. Ipakita mo sa kanilang lahat kung sino ka. Idinilat ko ang aking mga mata. Ang bigat sa aking dibdib ay biglang gumaan. Napalitan ng isang kakaibang tapang na hindi ko alam na mayroon pala ako. Dahan-dahan, maingat, ibinaba ko ang kapirasong papel sa ibabaw ng lamesa. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong silid. Naramdaman ko ang pagbabago sa hangin, ang pagtataka sa mga mata ng mga reporter, ang biglaang pag-igting ng panga ni Nico Velez, at ang bahagyang panlalaki ng mga mata ni Isabel Alcon na nanonood mula sa isang monitor sa gilid ng entablado. Huminga ako ng malalim at nagsalita. Hindi ang boses ng isang batang umaamin sa kasalanan, kundi ang boses ng isang batang nagsasabi ng kanyang kwento. Ako po si Andres Casilag. Panimula ko. Ang boses ko ay matatag. Mayroon pong papel dito. Sabi po, kailangan ko itong basahin at humingi ng tawad. Huminto ako sandali. Hinayaan ang aking mga salita na lumutang sa ere. Pero hindi ko po kaya. Dahil hindi ko po alam kung ano ang kasalanan ko. Isang bulungan ang nagsimulang umusbong mula sa mga manunood. Pumunta po ako sa Hiraya para maghatid ng basura kasama ng tatay ko. Narinig ko po silang nag-uusap sa salitang Aleman. Mahal ko po ang lengguwaheng iyon. Natutunan ko po sa radyo at sa lumang libro. Nang makita ko pong kailangan nila ng tulong, tumulong lang po ako. Hindi po ako binayaran. Hindi po ako artista. Tumulong lang po ako. Ang aking boses ay nagsimulang manginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng emosyon. Ang tatay ko po, naglilinis lang ng kalsada. Ang nanay ko po, may sakit sa ospital. Wala po kaming pera, pero hindi po kami masamang tao. Tumingin ako sa dagat ng mga kamera, sa mga matang nakatitig sa akin, at mula sa kaibuturan ng aking puso, inilabas ko ang tanong na matagal nang gumugulo sa aking isipan. Hindi ko po maintindihan. Nagkasala po ba ako dahil tumulong ako? Itinaas ko ang aking ulo at sa unang pagkakataon, direkta akong tumingin sa kanila. Ang mga luha ay nagsisimula nang dumaloy sa aking mga pisngi. O nagkasala po ba kami dahil mahirap lang kami? Ang tanong ay binitiwan sa ere na parang isang bato, mabigat, matigas, at hindi kayang baliwalain. Pagkatapos noon, ang katahimikan ay sumabog. Isang sabay-sabay na pag-flash ng mga ilaw ang bumulag sa akin.
Ang bulungan ay naging isang malakas na ugong ng mga tanong na hindi ko na maintindihan. Nakita ko si Nico Velez na sumisigaw sa isang staff. Ang muka ay namumula sa galit. Nakita ko si tatay, nakatayo, umiiyak, isang halo ng takot at hindi maipaliwanag na pagmamalaki sa kanyang mukha. Ngunit ang pinakamatagal kong tiningnan ay ang imahe sa monitor. Nakita ko si Isabel Alcon. Ang kanyang perpektong postura ay nabali. Ang kanyang kamay ay nakatakip sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. At habang nakatingin siya sa aking umiiyak na mukha sa screen, isang butil ng luha ang dahan-dahang gumulong mula sa kanyang mata. Bumagsak sa kanyang pisngi na parang isang patak ng ulan sa disyerto. Ang kaguluhan sa press conference ay parang isang bagyong biglang humampas at pagkatapos ay biglang nawala. Hinila kami ng mga gwardiya palayo sa entablado, palayo sa mga nagkakagulong mamamahayag at idiniretso sa sasakyang naghihintay. Sa loob, walang nagsalita. Si tatay ay nakatingin lang sa labas ng bintana. Ang kanyang mga luha ay tahimik na dumadaloy. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko na alam kung yun ba ay dahil sa takot o dahil sa pagmamalaki. Sa silid kung saan ginanap ang press conference, naiwan ang 3 tao sa gitna ng nagliligpit na staff. Anong ginawa mo? Ang galit na boses ni Nico Velez, nanginginig sa puot habang kaharap si Isabel. Pinabayaan mong sirain ng isang batang pulubi ang lahat. This is your fault. Ngunit hindi na nakikinig si Isabel. Ang mga salita ni Nico ay parang hangin na lamang na dumadaan sa kanyang tainga. Ang tanging umuulit-ulit sa kanyang isipan ay ang aking tanong. Nagkasala po ba kami? Dahil mahirap lang kami? Ang imahe ng aking mukha na basa ng luha ay nakatatak sa kanyang isipan na parang isang markang hindi na mabubura. Walang sinabi si Isabel. Tinalikuran niya ang nagwawalang si Nico at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, kumilos siya hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang tao. Naglakad siya palabas. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at may isang tiyak na patutunguhan. Natagpuan niya kami sa lobby ng ospital. Si tatay ay nakaupo sa isang sulok. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Mr. Casilag! Tawag ni Isabel. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa una. Nag-angat ng tingin si tatay. Nang makita niya kung sino ito, isang halo ng gulat at takot ang gumuhit sa kanyang mukha. Agad siyang tumayo. Patawad, sabi ni Isabel. Isang salita. Ngunit puno ng bigat na hindi niya kailanman naramdaman noon. Ako, gusto kong tumulong. Ang bayad sa ospital, ang pag-aaral ni Andres, lahat. Umiling si tatay, isang mabagal at pinal na pag-iling. Wag na po, ma'am, sabi niya. Ang boses ay magalang ngunit walang buhay. Tama na po. Masyado na pong marami ang naitulong ninyo. Ang bawat salita ay isang pader na itinayo sa pagitan nila. Isang pader na gawa sa nawalang tiwala at nasirang dangal. Naiwang nakatayo si Isabel doon, mag-isa, habang pinapanood niya kaming pumasok sa silid ni nanay. Ang perang kaya niyang bilhin ng lahat ay biglang naging walang halaga. Ang kapangyarihan niya ay naging walang silbi. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang ganitong klaseng pagkatalo. Habang siya'y nakatayo roon, nalilito at hindi alam ang gagawin, isang babaeng nakasuot ng abito ng madre ang marahang lumapit sa kanya. Ginang Alarcon, lumingon si Isabel at nakita ang isang matandang babae na may mga matang puno ng kapayapaan, ngunit may bahid ng pagsisiyasat. Bakit po kayo narito? Tanong ni Sister Milagros. Narito po ba kayo para mag-alok muli ng pera para manahimik sila? Ang tanong ay magalang, ngunit matalim. Hindi nakasagot si Isabel. Kilala ko ang batang yan, Isabel.
pagpapatuloy ng madre. Si Andres, isa siya sa pinakamatalinong bata sa aming community class. At alam mo ba, kilala rin siya ng yumaong asawa mo. Ang mga salitang yon ang bumasag sa pader na nakapalibot kay Isabel. Ano? Anong ibig ninyong sabihin? Ang asawa mo, si Ricardo, ang isa sa mga unang nagpondo sa aming munting programa. Kasama doon ang isang maliit na scholarship para sa pag-aaral ng foreign language. Si Andres ang isa sa mga huling nakatanggap noon bago ito biglang itinigil. Inilabas ng madre ang isang lumang logbook na itigil daw dahil wala ng pondo. Ayon sa taong pumalit sa pamamahala nito, ang bayaw mo, si Mr. Velez, parang isang kidlat na tumama sa kalagitnaan ng isang madilim na gabi. Biglang nagliwanag ang lahat para kay Isabel, ang nawawalang interpreter, ang biglaang paglitaw ni Andres, ang scholarship na itinigil. Ang lahat ay mga piraso ng isang puzzle na ngayon ay nabubuo na sa kanyang isipan at ang larawang lumalabas ay ang mukha ng pagkakanulo ni Nico. Hindi lang ito isang krisis sa kumpanya, ito ay isang paglapastangan sa legasiya ng kanyang asawa. Tumango si Isabel kay Sister Milagros, isang tango ng pasasalamat at ng isang bagong determinasyon. Pumasok siya sa kanyang sasakyan at ang mga luhang kanina'y dala ng awa ay napalitan na ng isang malamig at matigas na apoy sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang kanyang telepono, isang numero lang ang kanyang tinawagan. Attorney Ledesma, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat ng bakal. I need to see you. Now, I want you to pull every financial report handled by Nicanor Velez for the last 5 years. Ang opisina ni Attorney Ledesma ay naging aming tagpuan, isang silid na puno ng mga aklat ng batas na tila mga tahimik na saksi sa aming paghahanap ng katotohanan. Gabi na, at ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang lampshade sa kanyang mesa na lumilikha ng mahahabang anino sa dingding. Si Attorney Ledesma o Tito Ed gaya ng tawag ko sa kanya nung nabubuhay pa si Ricardo ay isang matandang lalaki na ang bawat guhit sa mukha ay nagkukwento ng mga laban na kanyang ipinanalo. Isa, are you sure about this? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay pununo ng pag-aalala. It's your brother-in-law we're talking about. Kapag sinimulan natin ito, wala nang atrasan. Tumingin ako sa kanya. Ang aking determinasyon ay kasing tigas ng bakal. Wala na akong pakialam, Tito Ed. Sagot ko. This is not about business anymore. This is about Ricardo. This is about his legacy. At doon, nagsimula kami. Inilatag niya sa mesa ang mga kahon-kahong folder, ang mga financial report ng Hiraya sa loob ng 5 taon. Ang bawat pahina ay amoy luma at alikabok. Isang libingan ng mga numero at transaksyon. Nagsimula kaming maghalungkat. Ang tanging maririnig sa silid ay ang marahang paglipat ng mga pahina at ang paminsan-minsang pagtipa ng abogado sa kanyang calculator. Lumipas ang mga oras. Ang kape ay lumamig sa aming mga tasa. Ang mga anino sa dingding ay lalong humaba. Ang mga numero ay nagsimulang magsayaw sa aking paningin. Isang walang katapusang dagat ng mga peso signs at decimal points. Ngunit sa bawat ulat na aming binubuklat, isang pangalan ang paulit-ulit na lumilitaw sa ilalim ng charity donations at consultancy fees. Ang Kalinga Foundation, ang pundasyong itinatag ni Ricardo para sa mga bata. Ayon sa mga report na ito na sinumite ni Nico, sabi ni Tito Ed, habang itinuturo ang isang hilera ng mga numero, ang pondo para sa Kalinga Foundation ay tuloy-tuloy, malaki. Pero sabi ni Sister Milagros, matagal nang natigil ang scholarship program. Exactly, sabi ko. Ang aking puso ay nagsimulang bumilis. So saan napupunta ang pera? Naalala ko si Ricardo. Naalala ko ang kanyang mga mata na nag-aalab sa tuwing ikinukwento niya ang tungkol sa mga batang tinutulungan ng Kalinga.
"This is my real legacy, Isa," sabi niya sa akin isang gabi. "Not the buildings, not the money, the children." Ang alaalang yon ang nagsilbing gasolina sa aking pagod na diwa. Hindi ako pwedeng sumuko. Para kay Ricardo, para kay Andres. Patuloy kami sa paghahanap, sinusundan ng daloy ng pera na parang mga detektive na naghahanap ng bakas ng dugo. At doon, sa isang report mula 3 taon na ang nakalipas, nakita namin ito. Isang malaking withdrawal mula sa pondo ng Kalinga na nakapangalan sa isang kumpanyang hindi pamilyar, isang shell corporation. Veles Holdings, basa ni Tito Ed sa pangalan, at pagkatapos ay tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Velez, ang apelyido ni Nico. Nagpatuloy kami sa paghuhukay at ang aming natuklasan ay mas masahol pa sa aming inaasahan. Hindi lang pala ang pondo ng scholarship ang kanyang ninakaw, milyon-milyon. Pera na dapat sana ay para sa mga libro, sa pagkain, sa pag-aaral ng mga batang tulad ni Andres. Ang bawat numero ay isang multo, isang testimonya sa kasakiman ni Nico at sa kanyang pagtataksil, hindi lang sa kumpanya, kundi sa sarili niyang kapatid. At sa pinakailalim ng isang folder, nakasiksik ang isang kapirasong papel, isang resibo, ang bayad para sa serbisyo ng isang interpreter para sa German delegation, isang interpreter na hindi kailanman dumating. Ang petsa, ang mismong araw ng aming pagpupulong, ang halaga, sapat para makabili ng bahay at lupa. At ang pangalan ng kumpanyang pinagbayaran, Veles Holdings, ito na, ang ebidensya, ang patunay ng kanyang sabotahe. Hinawakan ko ang papel, ang aking mga kamay ay nanginginig hindi sa pagod, kundi sa galit. Isang malamig at dalisay na galit. Tumingala ako kay Tito Ed at sa liwanag ng nag-iisang ilaw sa silid, nakita niya ang apoy sa aking mga mata. "Nakuha natin siya," bulong ko. Ang umaga pagkatapos ng gabi ng paghahanap ay may dalang kakaibang kalinawan. Ang araw ay sumikat na parang isang hukom, handang magbigay ng liwanag sa lahat ng dilim. Hawak ko sa aking kamay ang isang itim na folder. Manipis lang, ngunit naglalaman ng bigat na kayang magpabagsak ng isang imperyo ng kasinungalingan. Nagpatawag ako ng isang emergency board meeting. Hindi ko sinabi ang dahilan, ngunit ang biglaang utos ay nagpadala ng alon ng kaba sa buong kumpanya. Habang naghihintay ako sa conference room, pumasok si Nico. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka, ngunit may halong pag-aalala. Nakikita niya ang determinasyon sa aking mukha, isang ekspresyon na hindi niya pa nakikita sa akin noon. "Isa, what's this all about?" tanong niya. "Biglaan yata. May problema ba?" "Mayroon, Nico," sagot ko. Ang aking boses ay kalmado na parang tubig bago ang bagyo. At iyon ang pag-uusapan natin ngayon. Isa-isang dumating ang mga miyembro ng board. Nang kumpleto na sila, isinara ni Attorney Ledesma ang pinto. Ang katahimikan sa loob ng silid ay halos pwedeng hiwain ng kutsilyo. "Salamat sa pagdalo ninyo." Panimula ko, tumayo ako sa harap, sa tabi ng malaking screen. Ipinatawag ko kayo dahil may natuklasan akong isang malaking anomalya sa ating kumpanya. Isang pagnanakaw, isang sabotahe, isang pagtataksil, isang bulungan ang kumalat sa silid. Nakita kong nagbago ang ekspresyon ni Nico mula sa pagtataka ay naging pagbabantay. For the past 5 years, pagpapatuloy ko, habang isa-isang lumalabas sa screen ang mga dokumentong inihanda namin ni Tito Ed, milyon-milyong piso ang nawawala mula sa Kalinga Foundation, ang pundasyong itinatag ng yumaong asawa ko para sa mga bata. Ipinakita ko ang mga bank statement, ang mga withdrawal slip, lahat ay patungo sa iisang shell corporation, Veles Holdings, isang kumpanyang pag-aari. Huminto ako at tumingin ng diretso sa mga mata ni Nico. Ng sarili nating kapatid, namutla si Nico. "This is ridiculous.
Gawa-gawa mo lang lahat yan, Isa. You're just trying to save yourself. Ngunit hindi ko siya pinansin. Nagpatuloy ako, ipinakita ang resibo para sa interpreter na hindi dumating. At ito, ang patunay na ang insidente noong isang araw ay hindi aksidente. Ito ay isang planadong sabotahe para ipahamak ako, para sirain ang kumpanya, at para pagtakpan ang pagnanakaw na matagal nang ginagawa. Ang mga miyembro ng board ay hindi makapaniwala. Ang kanilang mga mukha ay nagpapalit-palit mula sa pagkabigla patungo sa galit. Tumayo si Nico. Ang kanyang upuan ay gumawa ng malakas na kaluskos sa sahig. Lies! All lies! Wala kayong patunay. Sigurado ka? Tanong ko. At sa isang senyas, isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa mga speaker ng silid. Gary, Nico to. May ibabato akong istorya sa'yo. Headline to, tungkol sa Hiraya. At sa isang batang palaboy, ang recording ng kanyang tawag sa reporter. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Para itong isang malaking salamin na biglang nabasag at ang lahat ng piraso ng kanyang kasinungalingan ay nakakalat na sa sahig para makita ng lahat. Si Nico Velez, ang taong laging may sagot sa lahat, ang taong laging isang hakbang sa unahan, ay natulala. Walang salita, walang pagtanggi. Ang tanging naroon ay ang kanyang mukha, isang perpektong larawan ng pagkatalo. Ang kanyang mundo, na binuo sa kasakiman at panlilinlang, ay gumuho sa isang iglap. Bago pa man may makapagsalita, bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok ang dalawang lalaking nakauniporme, kasama si Attorney Ledesma. Nicanor Velez, sabi ng isa sa kanila. Ang boses ay formal at walang emosyon. Inaaresto ka namin para sa kasong estafa at corporate sabotage. Hindi na pumalag si Nico, para siyang isang manikang pinaglumaan. Habang isinusaut sa kanya ang posas at inilalabas siya sa silid, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin. Wala nang galit, wala nang yabang. Ang tanging nakita ko ay isang malamig at basag na kawalan. Nang maisara na ang pinto, hinarap ko ang board. Huminga ako ng malalim, hindi bilang isang balo na naghihiganti, kundi bilang isang leader na muling ibinabalik ang kaayusan. Ngayon, sabi ko, pag-usapan natin kung paano natin itatama ang lahat ng ito. Ang balita tungkol sa pag-aresto kay Nico Velez ay kumalat na parang apoy sa tuyong damuhan. Sa isang iglap, ang kwento ay nagbago. Ang Hiraya Developments na dating nasa gitna ng isang iskandalo ay ngayon biktima ng isang panloob na sabotahe. At ako, si Andres Casilag, mula sa pagiging isang batang sinungaling, ay biglang naging isang bayani. Ang media, na siyang naging instrumento ng aming pagdurusa, ay siya namang naging daan para linisin ang aming pangalan. Ang mga reporter na dati humahabol sa amin para sa isang kontrobersyal na pahayag, ngayon ay humihingi ng paumanhin. Ang aming kwento ay nasa lahat ng dyaryo at telebisyon, ngunit sa pagkakataong ito, isinasalaysay na ito ng tama. Isang hapon, habang nagbabantay ako kay nanay sa ospital, isang pamilyar na mukha ang lumitaw sa pinto. Si Isabel Alarcon. Hindi na siya nakasuot ng kanyang karaniwang business suit. Isang simpleng blusa at pantalon lamang. Ngunit ang aura ng kapangyarihan ay naroon pa rin. Bagaman ngayon ay may kasama na itong lambot. Tumayo si tatay, hindi na sa takot, kundi sa paggalang. Hindi nagsalita si Isabel. Sa halip, may iniabot siyang isang sobre kay tatay. Hindi pera, isang sulat. Iyan po ang opisyal na public apology mula sa Hiraya Developments, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon. Ipinalabas na namin ito sa lahat ng pangunahing pahayagan. At iyan, may isa pa siyang iniabot, ay isang sulat mula sa dati ninyong kumpanya. Hinihiling nila ang iyong pagbabalik, Mr. Casilag.
at may kasama na itong promotion. Nanginginig ang mga kamay ni tatay habang hawak ang mga papel. Ang dangal na ninakaw sa kanya ay dahan-dahang isinasauli. Pagkatapos, lumingon sa akin si Isabel. Umupo siya sa tabi ng aking kama. Andres, sabi niya, at sa unang pagkakataon, narinig ko ang sinseridad sa kanyang boses, walang bahid ng anumang negosyo. Wala akong masabi, kundi patawad. Ang katapangan mo ang nagligtas, hindi lang sa kumpanya, kundi pati na rin sa akin. Itinuro mo sa akin ang isang aral na hinding-hindi ko malilimutan. May inilabas siyang isang maliit na kahon, isang bagong digital voice recorder, para sa pag-aaral mo ng lengguwahe, sabi niya. At may isa pa akong alok, kung papayag ka. Nagkatinginan kami ni tatay. Ibubukas kong muli ang Kalinga Foundation. Pagpapatuloy niya, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa isang bagong layunin. Pero sa pagkakataong ito, gusto kong pangalanan itong Casilag Alarcon Foundation. Isang pundasyon para sa mga batang katulad mo, matatalino, may pangarap, ngunit nangangailangan ng kaunting tulong. At gusto kong ikaw ang maging kauna-unahang scholar nito, Andres. Sasagutin namin ang lahat ng iyong pag-aaral hanggang sa makatapos ka ng kolehiyo sa pinakamagaling na eskwelahan na gusto mo. Ang alok ay parang isang panaginip, isang pinto patungo sa isang kinabukasan na hindi ko kailanman inakalang posible. Ngunit bago ako makasagot, si nanay, na kanina pa tahimik na nakikinig, ang nagsalita. Salamat po, Ginang Alarcon, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Isang malaking karangalan po iyan. Pero, ang anak ko po, tatanggapin niya iyan. Hindi bilang isang tulong, kundi bilang isang responsibilidad. Isang pangako na balang araw, siya naman ang tutulong sa iba. Tumango si Isabel. Isang ngiti ng paghanga ang sumilay sa kanyang mga labi. Of course, isang responsibilidad. Sa mga sumunod na araw, ang mga bagay-bagay ay dahan-dahang bumalik sa ayos. Ngunit hindi na katulad ng dati. Mas maganda na. Si tatay ay bumalik sa trabaho, hindi na nakayuko, kundi taas noo. Ang mga kapitbahay namin, tulad ni Aling Sion, ay biglang naging mabait, nag-aalok ng tulong at pagkain. Ang aming maliit na pamilya, na minsang niyurakan, ay ngayon iginagalang. Si nanay ay nagsimula na sa kanyang dialysis at sa bawat sesyon, unti-unti naming nakikita ang pagbabalik ng kulay sa kanyang mga pisngi. Ang ospital, na dati simbolo ng aming takot, ay naging isang lugar ng pag-asa. Isang hapon, habang nagbabasa ako ng libro sa tabi ni nanay, pumasok si Isabel. Hindi para sa isang opisyal na dahilan, kundi para lang mangumusta. Nag-usap sila ni nanay, dalawang babae mula sa magkaibang mundo na pinag-isa ng isang pambihirang pangyayari. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga pangarap para sa akin, tungkol sa kahalagahan ng pagpapatawad, tungkol sa pagiging isang ina. Habang pinapanood ko sila, naintindihan ko. Ito na ang simula ng paghihilom. Ang mga sugat ay naroon pa rin, ngunit hindi na sila sariwa. Ang sakit ay nag-iwan ng mga peklat, ngunit ang mga peklat na yon ang magsisilbing paalala. Hindi ng aming kahinaan, kundi ng aming lakas. Ang hustisya, nalaman ko, ay hindi isang malakas na kulog na biglang darating. Ito ay parang pagsikat ng araw, pagkatapos ng isang napakahabang gabi. Dahan-dahan, tahimik, ngunit tiyak. Binibigyan ng liwanag ang lahat ng sulok na dating pinagtataguan ng dilim. Ang mga headline ng dyaryo ay tuluyan ng bumaliktad. Ang aking mukha, na dating simbolo ng panloloko, ay ngayon larawan na ng katapangan. Ang pangalan ni Isabel Alcon ay hindi na nabahiran ng duda. Sa halip ay naging simbolo ng isang leader na may pananagutan. Ang pangalan ni Nico Velez ay dahan-dahan nang nalimot, naging isang babala na lamang sa mga kwento ng kasakiman. Sa ospital, ang pagbabago ay mas ramdam. Inilipat si nanay sa isang pribadong silid.
Isang lugar na malinis, maliwanag at tahimik. Ang tuloy-tuloy na pagpatak ng dextrose sa kanyang suwero ay naging isang banayad na ritmo ng pag-asa. Ang mga doktor at nurse ay ngumingiti na sa amin, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa paghanga. Isang araw, bumisita si Attorney Ledesma. May dala siyang magandang balita para kay tatay. Hindi lang siya ibinalik sa trabaho, itinaas ang kanyang posisyon. Mula sa isang simpleng tagalinis, siya na ngayon ang supervisor ng buong night shift sanitation team. Nang ibigay sa kanya ang bago niyang uniforme, malinis, plansado, at may pangalan niyang nakaburda sa dibdib, nakita ko ang isang bagay na matagal nang nawala sa mga mata ni tatay, ang kislap ng kanyang dignidad. Ang pinakamalaking pagbabago, gayunpaman, ay nagmula kay Isabel Alcon. Isang araw, ipinatawag niya kami sa kanyang opisina. Hindi na ang malamig na conference room, kundi ang kanyang personal na espasyo na may tanawin ng buong syudad. Nandoon si tatay, si nanay na nakaupo sa isang wheelchair. At ako, sa harap ng ilang piling miyembro ng media at ng buong board of directors, formal na inilunsad ni Isabel ang pundasyon. Ang Kalinga Foundation ay itinatag ng aking yumaong asawa para magbigay ng pag-asa. Sabi niya sa harap ng mikropono, ang kanyang boses ay matatag at puno ng damdamin. Ngunit sa paglipas ng panahon, nawala ang direksyon nito. Ngayon, muli nating itong ibinabangon, hindi lang bilang isang pundasyon, kundi bilang isang pangako. Isang pangako na hinding-hindi na natin tatalikuran ang mga taong pinakanangangailangan at bilang pagkilala sa katapangan at integridad ng isang pamilyang nagturo sa ating lahat ng isang mahalagang aral. Ang pundasyong ito ay opisyal ng tatawaging Kasilag Foundation. Isang masigabong palakpakan ang pumuno sa silid. Hindi ito ang saplitang palakpak sa mga business meeting, kundi isang tunog na nagmumula sa puso. Nakita ko si nanay na umiiyak, hindi sa sakit, kundi sa galak. Nakita ko si tatay, nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga kamay ay nasa aking mga balikat, isang haligi ng lakas at pagmamalaki. Pagkatapos ng seremonya, lumapit sa akin si Isabel. Umupo siya para maging kapantay ng aking mga mata. Handa ka na ba, Andres? Tanong niya. Isang tunay na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Handa ka na bang baguhin ang mundo? Hindi ako sumagot gamit ang mga salita. Sa halip, tumango ako. Isang tango na naglalaman ng lahat ng aking pasasalamat, ng lahat ng aking mga pangarap, at ng lahat ng aking mga pangako. Sa pag-uwi namin ng gabing iyon, habang tinatahak namin ang mga kalsadang dati nililinis lamang ni tatay, naramdaman ko ang pagbabago. Hindi na kami ang pamilyang tumatakas mula sa kahihiyan. Kami na ang pamilyang simbolo ng pag-asa. Ang gabi ay madilim pa rin, ngunit sa aming mga puso, sumisikat na ang araw. Isang taon. Mabilis lang lumipas ang isang taon, ngunit sapat na para baguhin ang lahat. Nakatayo ako sa entablado, sa ilalim ng mga ilaw na minsan ay kinatakutan ko. Ngunit ngayon, ang mga ito ay hindi na nakakasilaw. Ang mga ito ay mainit. Parang yakap ng isang bagong umaga. Suot ko ang uniforme ng bago kong eskwelahan, isang international school kung saan ang mga salitang Aleman ay hindi na isang sikreto, kundi isang aralin. Sa aking harapan, hindi mga reporter na gutom sa balita ang nakaupo, kundi isang grupo ng mga bata, mga bagong scholar ng Kasilag Foundation. Ito ang kauna-unahang seremonya ng paggawad ng scholarship. Ang sabi nila, ang kahirapan daw ay isang sumpa. Panimula ko, ang aking boses ay kalmado at malinaw sa mikropono. Pero natutunan ko po na hindi ito totoo. Ang kahirapan ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon para maging mas matatag, mas matalino, at higit sa lahat, mas mabuting tao.
Sa unang hilera, nakita ko sila. Si nanay, malakas na. Ang kanyang mga pisngi ay may kulay na muli. Ang operasyon niya ay naging matagumpay. Sa kanyang tabi, si tatay. Ang kanyang uniforme bilang supervisor ay suot niya ng may pagmamalaki. Sila ang aking lakas, ang aking inspirasyon, ang kanilang mga ngiti, ang aking pinakamalaking medalya. Sa isang sulok ng bulwagan, nakatayo si Isabel Alcon. Hindi na siya laging nakasuot ng itim. Ngayon, ang kanyang damit ay may kulay. At ang ngiti sa kanyang mga labi ay hindi napilit. Pagkatapos niyang ayusin ang lahat sa hiraya, mas marami na siyang oras na inilalaan sa pundasyon. Natagpuan niya ang kanyang tunay na pamana, hindi sa mga gusali, kundi sa mga buhay na kanyang binabago. Paminsan-minsan, tumitingala siya na para bang may kausap sa itaas. Alam kong kinakausap niya si Ricardo. Alam kong masaya na ito. Tinanong ako minsan kung napapatawad ko na raw ba si Nico Velez. Ang sabi ko, hindi ko alam. Huli ko siyang nabalitaan, nasa bilangguan pa rin siya. Pinagdurusahan ang kanyang mga kasalanan. Hindi na ako nagtanim ng galit dahil ang pagpapatawad, natutunan ko, ay hindi para sa taong nagkasala. Sa'yo, ito ay para sa sarili mo, para maging malaya. At si Aling Sion, siya na ngayon ang pinakamaingay na tagahanga ng aming pamilya sa aming eskinita. Laging may dalang ulam, laging nangungumusta. Ang mga tao ay nagbabago. Ang bawat isa sa inyo. Sabi ko, habang tinitingnan ko ang mga batang scholar sa aking harapan, ay may dalang isang espesyal na regalo. Huwag ninyong hayaan na sabihin ng iba na hindi ninyo kaya dahil lang sa kung saan kayo nanggaling. Ang halaga ng isang tao ay wala sa kanyang sapatos, kundi sa bigat ng kanyang mga pangarap at sa tibay ng kanyang puso. Pagtapos ng aking talumpati, isang masigabong palakpakan ang muling pumuno sa silid. Bumaba ako ng entablado at niyakap ako ni nanay at tatay. Lumapit sa amin si Isabel. Hindi na siya ang CEO at kami ang mahirap na pamilya. Kaming apat ay iisa na, mga tagapangalaga ng isang pangako. Tumingin ako sa kanya at ngumiti. Salamat po, bulong ko. Salamat din Andres, sagot niya. Salamat sa lahat. Wala nang kailangang sabihin. Ang aming mga kwento ay habambuhay ng magkadugtong. Ang sakit ng kahapon ay naging pundasyon ng isang mas magandang kinabukasan. Ang lahat ay nasa tamang lugar. Payapa na ang lahat.